Kakapasok lang finish na PBBM na siya katunying umamin FL Lisa Tamba Timbog ni VP Sara FPRRD. Ay nako, talagang nagtutuloy-tuloy ang mga issue na ganito, no? Gusto natin mabigyan ng reaction tong mga ganitong na sasagap nating mga balita na inilalabas nila, no? Syempre, itong balitang ito, itong videong ito na bibigyan natin ng reaksyon ay nagmula kay Pinas News Insider. Ayan, syempre ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinas News Insider. Ayan, bisita kayo sa kanya and subscribe din kayo mga katunay para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang ilalabas. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa balitang ating nasagap ngayon. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Anthony Taberna tila isang pain para sirain di umano si Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa isang vlog ni Katuning, tila kinalampag di umano nito si Vice President Sara Duterte na magbigay na ng kaniyang komento patungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Binigyang diin kasi niya ang hamon ni Tarela sa mga opisyal ng gobyerno na magsalita patungkol sa pangbubuli di umano ng China sa barko ng Pilipinas. Sinabi din niyang si Inday daw ay concerned sa national security, pero dapat din daw niyang patunayan na concerned din siya sa external traits ng bansa. Di naman daw nito pinipilit na magsalita si Vice President Sara Duterte sa issue na ito, pero mas maganda di umano magsasalita siya. Ito'y base na rin sa kanyang naging opinyon matapos maglabas ng statement ang spokesperson ng Coast Guard sa West Philippine Sea na si Commodore J. Terela, at sinabi din ito na ang hindi pagsasalita ng mga opisyal ng pamahalaan kahit pwede namang magsalita tungkol sa isyong ito, lalo na daw ang mga national political leaders natin, ay kaduda-duda di umano ang kanilang katapatan, at naniniwala daw ito na ang tinutukoy di umano ni Commodore Terela ay walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Dahil marami di umano itong sinasabi patungkol sa internal security ng ating bansa, at tanong pa nito kung mayroon din bang malasakit si Vice President Sara Duterte sa external security ng ating bansa, at dapat sagutin din niya ito. Gayunpaman, marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga Duterte supporters, ang nagsasabi na tila ito ay isang pain dahil sa tono ng pagsasalita ni Katuning na dapat magsalita ang Vice President na ang magiging sanhi naman ay ang pagbatikos sa kanya. At mukha so gano'n, no? BP Sara ayaw kumibo sa pambubuli ng China. Ayun, parang nananatiling tahimik daw si VP Sara sa nangyayari, no? Di umanong nag-loyalty check si General kung sinong opisyal ng bansa ang pro-China at anti-China, na alam naman natin na magdudulot ng paghati-hati, lalo na't iba't iba ang kanilang opinyon patungkol sa isyong ito. At kung ating matatandaan, ang isang fake news di umano na sinakyan ng mga dilawan na anti-Duterte na may lihim di umanong pakikipagsundo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China na hindi magdadala ng heavy materials na gagamitin sa pagtatayo di umano ng building sa pinag-aagawang isla. Ngunit kasi ito yung nakikita nila eh. Yung yan. Yung pakikipagkasundo ni FPRRD sa kay Xi Jinping, this is China, di ba? Kasi ano yan eh, no? Kung titignan lang natin mga katunay, is parang tactics lang yan eh. Di ba? Sinasabi na nga natin, tactics. Kasi alam nyo, kung tayo makikipaglaban sa China, ano ba ang magiging laban natin? Paulit-ulit natin ding sinasabi yan. Kasi para sa akin, wala tayong laban sa China eh. Kahit bali-baliktarin mo ang mundo, no? Mas malalakas ang armas ng China kaysa sa atin. Mas upgraded yung kanila. 'Di ba? Siguro naman pagdating sa mga armas nilang pandigma,
hindi naman parang hindi naman gawang made in China talaga. No, na isang buwan lang sira na. Siguradong malakas yan. Siyempre, depensa ng bansa nila yan eh. Ngayon, yung tactics na yan, yung pakikipagkaibigan sa mga ganyang bansa, no, na sinasabi nga, di naman dapat natin kaibiganin yan eh. Kasi yung mga China yan, mga ano yan eh. Ginawa ni Duterte ang lahat para tayo maiwas sa gusot. Diba? Kasi kung tayo is makikipaglaban, makikipagbanggaan tayo diyan, anong magagawa natin? Unang-una, mapeperwisyo tayo. Maaari tayong madurog. Hindi ko hinahamak ang mga Pilipino. Sinasabi ko dito, matapang ang mga Pilipino. Mula sa mga bayani natin, palaban lahat ng mga Pilipino at hindi sumusuko yan. Kapag bansa natin ang pinag-uusapan, kapag pag-aari natin ang pinag-uusapan, hindi papayag ang mga Pilipino na ganun-ganun na lang tayo sakupin. Ganyan ang abilidad yung ng mga Pilipino. Ganyan katapang. Pero dito, utak din ang ginamit. Na pwede tayong, bakit hindi natin sila hilutin? Makipagkaibigan tayo sa kanila hanggat maaari. Para hindi nila tayo ganong maperwisyo o hindi tayo masama o madawit sa away nila. Kasi alam natin magkalaban ng China at saka Amerika, no? Magkalaban yan US. Hindi tayo maaaring maipit dyan sa dalawang yan. Ang US naman kasi kaibigan na natin. So ang China hindi pa masyado noon. So nakikipagkaibigan tayo. Kung sakaling magbanggaan yan dalawang yan, hindi para madamay tayo. 'Di ba? Kahit naman kasi medyo sinasagasaan ni FPRRD ang Amerika, hindi naman basta-basta tayo pag-iinitan ng US. Di ba? Pwede sabihin, di kasi the president is ganyan-ganyan. Ayaw zemin. Ganyan. Sa susunod naman, ibaw na. Parang gano'n naman. Hindi katulad sa China na ngayon pa lang, nito lang natin nakakaano yan. So, kung tayo mamimili, makikisalo tayo sa Amerikano at itatablahin na natin ang China, syempre, ang galit ng China sa Amerikano, madadamay na tayo dyan. Kasi parang tinabla na sila eh. So, galit-galit na tayo. So, mababaliwala na yung ganun na pakikipagkaibigan natin sa kanila. Although, kaya tayo na-trigger na ibalik ang pakikipagkaibigan o pakikisama natin sa mga Amerikano is sa ginawa ng China na pambubuli sa atin. Na kahit nakikipagkaibigan na tayo, kahit may pinag-usapan na is patuloy pa rin sila na nangbubuli sa West Philippine Sea. No? Ganun pa rin ang ginagawa nila. Yun is isang katwiran. No? Na dapat naman talaga nating ipaglaban. Pero, kailangan is mag-isip tayo eh. Kaya ba natin to pag tayo nakisalo? Hindi ba tayo pababayaan ng mga bansa na tumutulong sa atin kung sakasakali? Kung sakasakaling benggahin tayo ng mga yan. Kasi hindi biro-biro yan. Kung sakaling magsiklab yan, kawawa tayo. Tayong mga mamamayan dito sa Pilipinas ang maaapektuhan. Babagsak lalong ekonomiya natin sa ganyan. Kung hindi tayo marunong sumayaw sa tugtog, kapag mahina ka at hindi mo kaya ang kalaban, hindi masama na sumayaw sa tugtog. O hindi masamang umatras. Ganun yan. Mas maganda nga kaibigan mo. Pero kung talagang ayaw nila makipagkaibigan sa iyo, is may katwiran ka para lumaban sa kanila kung sakasakaling ang binubuli ka at ayaw naman talaga nila makipagkaibigan sa iyo. Pero hanggat maaari is daanin sa diplomasya. No, hindi sa tapang na alam natin na tayo din ang madidihado sa huli. Na pag-alaman pala ng sinasabi nilang lihim na kasunduan ay hindi naman lihim dahil matagal na pala ito sa panahon pa di umano ni Trillanes, Pinoy at Gazmin. At ang isyong ito ay ginagamit ngayon ng ibang vlogger para mas idiin pa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isyong ito. At bakit sobrang kailangan nila ang komento ni Vice President Sara Duterte? Ito ba ang magbibigay solusyon sa nangyayaring tensyon ngayon sa pagitan ng Pilipinas
Pilipinas at China. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga Duterte supporters, ang labis na nadismaya at hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, si VP Sara hindi sumasawsaw sa usapin ng West Philippine Sea kasi alam niya ang kanyang limitasyon at kung kailan siya dapat nagbigay ng komento. Tulad ng iba, feeling matalino kaysa sa ating Pangulo. Dalawa lang ang may karapatang magsalita tungkol sa West Philippine Sea. Ito ang presidente dahil siya ang gumagawa ng foreign policy saka yung Department of Foreign Affairs. Na-pressure siguro si Tunying. Tanggap ng allowance. Wala namang paninirang ginagawa. Hinahanapan ni FL at Tamba ng accomplishment. Naku, VP Sara, huwag kang kumagat dyan. Isa yang pain. Gusto kanilang magsalita para mas gumulo ang mga eksena. Alam naman kasi nilang... kapag nagsalita sa VP Sara dyan alam nyo naman talagang maraming makikinig maraming tengang nakadikit dyan. Hahanapan ng mali yan. Mayroon silang mahihitang ipintas sa inyo, lalo na sa ama mo pag nagsalita ka patungkol sa issue ng China. Ano ba yan? Bakit kailangan pa nila ang say ni VP Sara dito? Hindi naman siya ang sekretary na itinalaga ni PBBM sa foreign policy. At imbis na mag-isip kayo ng solusyon, mas iniisip nyo pa ang komento ni Sara. Bakit yun ba ang magiging solusyon para matigil ang pagbomba ng China? Tuning, si VP Sara ba ang general ng hukbong pangdagat dahil kailangan pa ang kanyang komento patungkol dito? At kung magbigay man siya, anong mangyayari? Sasaya kayo kasi gusto nyong batikusin ng mga Duterte at isisi sa kanila ang kaguluhang ito. Alam na utak ng mga politikong uhaw sa kapangyarihan at gahaman sa pera. Bayad ka rin, Katuning. So parang dito sinisisi na kasi yung China nakipagkaibigan pa tayo sa ganyan No, parang nakapasok sila dito sa atin tapos ganyan ang mga ugali nila ngayon. Parang ganun. Kasi mga Duterte, parang ganun ang gustong palabasin. Quote, sabi niya, si takot ka lang sa gera. Naman! Sino ba ang hindi takot sa gera? Nag-iisip ka ba? Okay lang sana kung superpower country tayo. My God! Yung mga equipments nga sa hospital, kulang-kulang tayo. Nag-iisip ka ba? Tama yon si Mr. Real Talker. Tinanong siya, takot ka lang sa gera. Ako kahit ako takot sa gera Alam niyo kung bakit? Takot ako kasi para sa mga anak ko. Diba? Sa kaligtasan ng mga anak ko. Ako kung ako lang, walang problema O sige ba? Kahit ako makisalo dyan Diba? Matakot ka sa kinabukasan ng mga anak mo sa haharapin nila kung sakaling magkaroon ng ganyan. Ipapakita natin sa kanila na malakas tayo, na meron tayong mga kapanalig na bansa, na pwede naman nating iwasan kung sakasakali. Kung meron pang paraan para maiwasan yung ganyang klase na problema na darating sa atin, is gawin natin. No? Talagang matatakot ka sa gera kung iisipin mo ang sarili mong pamilya na alam mong maaapektuhan dyan sa gerang yan. Hindi biro-biro yan. Maraming mga bansa na nalalagay sa ganyan. At alam nyo kung ano ang nangyayari sa kanila. Gusto nyo ba na mangyari yan dito sa atin? Yung paghihirap ng mga tao na nangyayari dun sa ibang lugar na nagkakaroon ng ganyan is maranasan din natin. Hindi ba natin kaya solusyonan sa maayos na pakikipag-usap kung sakasakali lang? At kailangan sumakay tayo sa init nila? Kailangan sakyan ba natin yon? Di ba dapat hindi? Di ba? Tactics lang. Kung gusto nating pangalagaan ng bansa natin, yan ang unang-una nating lalayuan. Oo, sige, masama ang ginagawa nila sa atin ng China. Pero wala tayong magawa Kung may magawa man tayo, dahil sa tinutulungan tayo ng ibang bansa, paano nga kung bandang huli maiwan tayo? Anong gagawin natin? Say hi, hello, thank you. Tulog na, parang ganun. Tapos, gusto mo, di ba, lulusong tayo sa gera? Ito yung mga tao, mga lords, na tatapang-tapang, no? Tatapang-tapang na hindi nag-iisip. Yes. Di ba? Hindi nag-iisip
Dapat mag-isip. Kung ano ang mga pwedeng mangyari, no? Kung ano Yes. yung mga casualties na pwedeng mangyari. Yes. Ngayon lang yan, feeling mo tatapang-tapang ka. Di ba? Pero pag nakikita mo na yung mga kababayan natin Pag nandyan sugatan, namamatay, hindi alam anong gagawin, tignan ko lang, di ba? Tignan ko lang kung pati ikaw hindi ma-depress. Wala pong nananalo sa gera. Tama. Walang nananalo sa gera. Tandaan. Tama, walang nananalo sa gera, no? Kahit kailan. Ang talagang natatalo dyan is yung mga taong inosente. Yun ang kawawa. Yun ang nadadamay. 'Di ba? Kung sana nga, sinabi nga ni Mr. Real Talker, okay lang sana kung napakalakas natin yung pwede tayo makipagsabayan. Oh, kung sana ba nandito si Superman sa atin, kakampi natin si Thanos, X-Men, di ba? Makipaglaban tayo. Eh, sinabi nga niya, yung mga gamit nga sa mga ospital, kulang-kulang armas pa. Oh, at saka mas updated yung mga gamit talaga ng makakalaban natin. Hindi natin dapat hindi dapat natin palagan yung ganun, dapat mag-isip Huwag tayong maging kampante sa kung ano yung ginagawa ng pakikisama, kung ano yung ginagawang pakikisama sa atin ng ibang bansa. So, salamat dahil nakikisama sila sa atin at tinutulungan nila tayo. Paano nga pag nandiyadyaan na? No, pag dumating na yung ganyang labanan na yan, hanggang saan nila tayo kayang suportahan? Lalong-lalo na, dito mangyayari yan. Maaaring tamaan tayo dito sa Pinas niyan. Malapit lang ang China dito, nako. Tapos yung mga base-base ng mga Amerikano dito, syempre, pag inano nila yan, tatamaan tayo dyan. Ay, nako. Mo yan. Ang tapang ilagay sa lugar. Oo. Kasi, pag pinasabugan na tayo ng bomba, ng missile, hindi ka sasagipin ng tapang mo. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider. At syempre natunghayan din natin si Mr. Real Talker. Tama naman yun, no? Kapag nagbagsak sila ng mga missile, hindi ka nga naman sasaluhin ng tapang mo. Hindi naman sinasabi natin na kailangan maging pro-China at hindi. Ayoko din ang ginagawa nila sa atin. Pero sa isang banda, kahit anong gawin natin talaga is baka madihado tayo 'Di ba? Kung tayo ilalaban talaga na laban, baka mamaya hindi natin alam kung gaano ba tayo kapatag sa mga sinasandala natin. At gaano ba tayo kalakas, tatagal ba tayo dyan. Basta kayo mga katunay, comment lang kayo. Ayan para malaman ko din ang mga opinion nyo. No, malaya tayong magbigay ng opinion dito kasi maselang mga usapan na to Ako nabalitaan ko na nga rin na nagsalita na rin yan China, no, sa atin. Na talagang parang nakakatakot yung sinabi nilang yun. Comment lang po kayo mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.